Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan. Ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Magandang araw, Malacanang Press Corps. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na pag-aralan ang iba pang mga solusyon kontra baha. Matapos ang sunod-sunod na malakas na ulan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns. Inaasahang matatapos ngayong buwan ang detailed engineering ng proyekto bago masimulan ang paghuhukay. Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern. Ayaw ng Pangulo na maipump out lang ang maiipong tubig ulan, kundi dapat magamit ito sa panahon ng tagtuyot. Kasama rin sa nakikitang solusyon ng pamahalaan ang tuloy na pag-upgrade ng mga seawalls. Ipinag-utos din ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at daluyan ng tubig upang hindi mabarahan ng mga basura. Kabilang na ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na operasyon ng mga pumping station. Iminungkahi naman ng Pangulo na kailangan ding pag-aralan ng pamahalaan ang flood control measures ng ibang bansa na maaaring magamit dito sa Pilipinas. Batay sa ulat ng pamahalaan, umaabot sa 201.7 mm o halos 50,000 Olympic-sized swimming pools ang naipong tubig noong mga nakaraang araw, dulot ng sunod-sunod na pag-ulan. Sa situation briefing sa MMDA kahapon, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na naging epektibo ang kontrabaha program ng pamahalaan. Ilang buwan matapos itong masimulan ngayong taon. Ito ay matapos maiulat na walang baha sa ibang bahagi ng Metro Manila sa gitna ng malakas na ulan, gayon din ang mabilis na paghupa ng tubig baha sa ibang lugar na madalas bahain. Ilang oras matapos na makitang barado ang Talayan Creek sa Quezon City, agad na inaksyonan ito ng DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing agad na malinis ang mga estero, creek, kanal at ilog bilang isa sa mga solusyon kontra baha. Sa ngayon, tuloy-tuloy na ang daloy ng tubig sa Talayan Creek matapos ang clearing operations upang alisin ang mga nakabarang basura sa waterway na siya namang nagpapalala sa matinding pagbaha sa bahagi ng G. Araneta Avenue. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nag-deploy na rin ng mga mobile pumps sa 7 lugar sa Metro Manila kasabay ng declogging at clearing operations sa mga drainage at waterway sa Malabon, Navotas, Mandaluyong at Pasay City. Inalis na rin ng MMDA ang mga basura at debris na maaaring makabara sa drainage at makasira sa pumping equipment. Ang mga hakbang na ito ng Pangulo ay bahagi sa mga hakbang ng pamahalaan upang mabilis na tugunan ang problema dulot ng baha. Problema ng gobyerno, kundi problema ng behavior ng tao na sana magbago.